lumang sako ng harina, lumang tarpaulin, natuyong dahon, lumang gulong ng bisikleta at retaso. Basura man sa karamihan, mahalaga at may igaganda pa sa iilan. May 2021 nang itayo ni Stubal Maceda ang Side B na may layuning makagawa ng bagong produktong kapaki-pakinabang gamit ang mga bagay na patapon. Ilan nga sa mga produktong kanilang nabuo ay gadget organizer, wallet, coin purse, passport case, polo, sapatos, at iba't ibang klase ng bags. This morning, ating pag-usapan ang inspirasyon at kwento sa likod ng mga upcycling products by Side B. Get ready with me na pumunta sa bangko, carrying my Side B clutch bag. Kasya dito ang phone, small wallet, lipstick, at limpak-limpak ng cash. This is Side B clutch bag, pakimain sa gusto! Sabit sa bike o sa body mo pa. Dahil dito ang mga essentials na kakailanganin habang namamasyal. Sakay ng bike, mini towel, pampalit ng shirt, alcohol, wipes, at iba pa. Side B bike bag, pakimain sa gusto! Wow! Get ready with me na mag-jogging kasama ang Side B mini belt bag. Cash ang standard phone, pati na ang cash. Let's go and jog, jog, jog. Dahil it's mini, it's so easy to carry. Pambahin sa gusto. Oh. May dahil. Wow. Go dahil. Thank you so much sa ating napakaganda at pogi na mga models. Thank you. Ang galing nyo. Pero ito mga kada, this morning kasama ko nga ang Chief Imagineer ng Side B, si Sir Stu Balsameda. Balmaceda pala. Good morning po, Sir Stu, and welcome po dito sa Kada Umaga. How Thank are you. Good morning. Good morning. I'm good. Thank you. And good morning din sa mga kakada. Ayun, nakita na natin dito, Sir Stu, ang ating fashion show, no? So, konting sample lang yon sa mga products nyo. Sir, kayo po yung founder at designer ng Side B. Yes. Pero bakit pang tawag namin sa inyo ay Chief Imagineer? Kasi imagining those possibilities yung pinakamahirap gawin. Actually. And hindi lang din personally, hindi ako fan nung formal titles na CEO, founder, owner. Alam na naman yun on paper eh. Correct, But then, yun. It's imagining creative things is really the challenge. So, Oo, tama. Pero ito sa mga business ng mga ito, katulad ng mga bags, usually kasi 'di ba, ang kahiligan dito mga girls eh. Pero kayo po, ang galing nyo na nagawa nyo ito na paano po nagkaroon po kayo ng interest dito sa mga upcycle materials naman? Kasi hindi lang bag mga kada, may mga shoes din niya ginagawa. Di ba po? Correct. Inspiration. Well, growing up, mahilig naman ako sa clothes and other nice things in my standard. Yes. But then kasi background ko I'm really a writer by profession and also a creative. And working with in the integrated marketing communications industry, marami akong na-encounter na tarpaulins, to be specific. Correct. And then, syempre, marami din akong sinusubaybayan na brands sa West. And then, some of them, maaga na nagawa. Decades ago, ganun. So, I was thinking lang din na bakit hindi tayo gumawa ng something dito sa Philippines with more than, well, hand-in-hand with the environmental aspect. China-champion din natin yung Filipino craftsmanship. Yes, ang ganda ng ginawa mo actually. Ang ganda ng ginagawa mo ngayon. Thank you. Kasi, honestly, kasi marami naman talagang tinatapon lang natin yung mga ibang, especially yung minensyon mo, yung mga tarpaulin. Lalo pag may mga, alam mo na, mga times dito sa atin na maraming Special tarpaulin times. sa kung saan-saan, right? So ito, yung mga materials na ginagamit mo pang upcycle nito ay tarpaulin, ano pa? Sa may flour sacks, Yes. right? I did a little research. May mga nylon and that ginagamit sila for insulated food
delivery bags. Meron ka rin yung mga ganyan? We actually made one. Kasi trivia lang, not so ahead, important. yeah. But I'm also in the coffee industry, specialty coffee industry. okay. And then sa Siargao, we operate there. Gumawa kami ng side B na delivery bag. Yung pang mga, the usual mga na daw we ganyan, see, di ba? insulated, Pero yung ginamit namin is retaso ng mga trapal that we received. And then we mixed it with the used tarpaulins. Nice. So going back to the materials na we use, any naman, basta usable pa and we can repurpose. Kaya nga meron yung coffee jute sacks because I'm in the industry. Yeah. We have friends na nag-reach out na lang din for the tarpaulin. Sila na mismo nagdo-donate ngayon eh. And kunyari, meron tayong mga fabric ngayon na from the 70s, 80s, vintage textile, vintage fabric yun. Na swerte na lang din tayo na yung sa network natin umabot dun sa mga taong may mga ganon and wala na silang paggagamitan. Correct. Kaya nilapit na lang Natugma nila. lang Yes. din, no, ang yung mission or kung anong gusto mong gawin doon sa mga network or kakilala mo. Pero puntahan po natin ang Yeah. yung mga products kasi napakaganda. Gusto nating makita ng mga CAD. Thank you. You're very nice. Here we go. No, ipakita mo sa amin at ikwento. Ayan, no, parang ganun ang Ayan, mga ganito. na-mention ko. May damit din. Meron. Sige, Dito na lang ako sa ikwento mo likod. sa amin. Puntahan kita para hindi ako malayo sa'yo. Ay, Sige, let's start with the biggest one, the biggest bag. Yeah. So ito, ano na lang, essentially pang travel. Since kami rin, we travel a lot. okay. So, yung mga iba din ginagawa naming designs and pieces na nakahango din dun sa lifestyle namin. Okay. So, yeah. yun nga, panay biyahe. So, we wanted something big and parang pwedeng pangharabas ba? Stu, Pang di ba writer po kayo? Pero Yes. paano mo natuto ito na magawa mo siya ng ganitong kapulido, napakaganda? A lot of trial and error. That's why mahal na mahal ko yung mga craftspeople natin na sobrang galing. So yung mga bags natin galing sa Marikina. Dito yung bag makers natin. okay. Magaling sila. Hindi lang... Nung nag-start kami, nagulat lang sila na binigyan ko sila ng ganitong kind of materials, di ba? Kasi sanay sila sa leather, sa ganito, pero kayang-kaya naman nila eh. Kaya, di ba? oo. May pruweba na tayo sa mga ganyan. And we're helping local Correct, businesses. correct. So ito naman sa mga damit, what are the materials na ginamit natin? So dito na pumapasok, hello. Sa polo. So dito na pumapasok yung mga vintage fabric na nakuha natin. Tapos minix na lang for now with flour sacks. 'Di ba? So ito personal pieces ko pa lang to na pinagawa with designer friends. Your pants ba? Yes. The one you're wearing now? Yes, same concept. Nice. Na combination ng different fabrics and textiles. So para lang meron tayong proof of concept and then we improve na lang para next year mas malabas na natin na mas magaganda yung I clothes. love it already. Here, puntahan natin yung shoes, Stu. Yes. You even made shoes as well. Tingnan Well, mo mga we ka. designed the shoes. Yeah. Kilala nung mga guest kanina yung gumawa nito. Oh, wow. ongoing Nice. production O, yan. diba? All things are nice. We're all Diba? connected Konektado here. lahat yan. Connected Magkakilala. lahat. We were talking a Oo. while ago, small talk lang, gano'n. So yan, same concept, same approach na combination of the different materials that we have. Ganda. Ang virgin lang dito, yung sole. But then wala na akong piece ngayon, but before ginamit namin na sole is yung used bicycle wheels. Nice. So next time, gagamit din tayo ng mga airplane wheels niyan. ganun. Yes, that's really good. Para environmentally friendly tayo din to. Itong mga maliliit. So, na-explore mo to lahat, pero pag-usapan naman natin yung cost. Pwede? Yeah, sure. Okay. Ito, dati, nung muna nag-start ka, how much were you selling it for? Or yung puhunan nyo? Para i-inspire naman natin yung mga kada. Yung puhunan, mostly, Pasensya ka na. Go mostly lakas ng loob lang yan, tsaka laway. Ayun. Hindi rin sobrang laki actually. Oo. Kasi napundar naman ng dating day job ko rin yun. Pero balita ko mga kada, nag-start siya, siguro wala pang hindi masyado kumikita, pero ngayon, 6 digits na. Kaya, basta may business-to-business transactions. Yun, di ba? Kasi malalaki yung mga orders, gano'n. So, for example lang, gusto ko tong bag, magkano? Ito, ang original price nito, SRP, mga 4,000.
Pero para sa'yo, kahit mga 5,000 na lang. Ay, Pero mga 4,000. Mga 4,000. Mga 4,000 po. tuloy. Yung mga shoes naman at yung mga clothes. Yung clothes wala pang presyo. But the shoes, actually ongoing production siya. Nagpa-pre-order tayo. A pair is only 3,500. No, pwede Diba? na. Stu, you know what? Actually, inspiring me kasi pwede naman actually yung mga ganito. Pang giveaways as Yes. well itong holiday season, diba? Do you also do that na Yep. ika-customize mo ito sa mga ibang brands? Oh, definitely, definitely. Diba? Maganda rin yun eh. Very customized and for what they want to do talaga with the design. Ayun, okay. At ito ano ba yung mga future plans na gusto mong gawin pa dito sa Side B? Sobrang dami actually kasi by next year, we're actually working on something that that has to do with furniture. Ah, okay. Rescued furniture. Tapos we'll be working with technology na. Nice. Para yun. mas magamit yung ibang mas ma-recycle, ma-upcycle yung mga used plastics, ganun. And then, again, we really like combining stuff. So, ganun. So, furniture, baka magkaroon na tayo ng toys. More shoes, actually, more footwear, and then clothes. Yes. Nakasalang na yung mga gagawin for next Very year. nice. Palakpakan natin yung mga kada. Stu, Thank at sa mga gusto naman umorder, Stu, paano ka naman pwedeng kontakin nila and promote po? They can reach Side B online. So, on Instagram and Facebook. Wala pa kaming physical store. Ang pinaka-physical store na namin nasa mga coffee shop na makikita nyo rin. Pag finalo nyo si Side B, sideb.upcyclingph. Tama. Instagram and Facebook. Hello mga Ka-Net25! This is Diana Menezes and for more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment.